Welcome to our channel, friends and brethren. Please subscribe, like, and be a part of our community to support our mission. And click the notification bell so you will be notified of our new videos. 5 solusyon ng Diyos sa pag-aalala. Mapagpalang araw mga kapatid, sinabi ni Apostol Pedro na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Unang Pedro chapter 5 verse 7. Ang tanong ng Panginoon sa lahat, may makapagpapahaba man ang kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pag-aalala? Mateo chapter 6 verse 27. Nabubuhay tayo sa pinakamaunlad na panahon, ngunit laganap ang pagkabahala. Inaalala natin ang ating kalusugan, pera, mga anak, trabaho at kinabukasan. Itinuturo ng Panginoong Hesus na walang nagagawang pagbabago ang pag-aalala, ninanakaw lang nito ang kagalakan ngayon. Bakit natin ito pinipilit pasanin? Paano natin ito ibababa? Bakit tumitimo ang pag-aalala? Bakit pa tayo nag-aalala? Una, dahil sa maling akala ng kontrol, kunwari responsibilidad, pero pilit nating kinokontrol ang mga bagay na ang Diyos lang ang may hawak. Santiago chapter 4 verse 14. Halimbawa, nang mabahala ng husto si Marta sa paghahanda, pero nakalimutan niya ang mas mahalaga sa Panginoong Hesus. Lucas chapter 10 verses 41 to 42. Ikalawa, dahil sa paglimot sa Diyos, lumalago ang takot kapag nakakalimutan natin ang tatlong bagay na ito. Number 1, ang pagkalinga ng Diyos. Pinakakain ng Diyos ang mga ibon sa langit. Dinadamitan niya ang mga bulaklak sa parang. Mateo chapter 6 verse 26. Number 2, ang layunin ng Diyos. Sinabi niya, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at katwiran. Kapag nawaglit sa isipan natin ang dakilang layunin ng Diyos, doon tayo nag-iisip ng ibang bagay sa mundo, kaya tayo nababahala. Number 3, ang presensya ng Diyos. Kapag wala ang presensya ng Diyos, doon tayo nahahapis at natatakot. Ngunit kanyang sinabi, kailan may hindi kita iiwan. Hebreo chapter 13 verse 5. Ikatlo, dahil sa pagsamba sa resulta, ginagawa nating Diyos ang mga resulta o outcome ng isang bagay. Sinasabi natin, kapag hindi ito nangyari, guguho ang buhay ko. Ang pag-aalala ay salamin na nagpapakita kung saan natin inilalagak ang ating tiwala. Ano-ano ba ang ninanakaw ng pag-aalala sa iyo? Ang iyong kapayapaan sa kasalukuyan. Ninakawan ka ng biyaya ngayon dahil sa pag-aalala sa isang bukas na hindi pa naman dumarating. Ang iyong focus sa Espiritu. Ang turo ng Panginoong Hesus, ang mga pag-aalala sa buhay na ito ang sumasakal sa salita ng Diyos. Marcos chapter 4 verse 19. Pinapatay ng takot ang tinig ng Diyos. Hindi mo siya marinig dahil ang isip mo ay occupied ng pag-aalala. Ang iyong pagiging saksi para kay Jesus. Sinasabi ng nababahalang puso at akusasyon ng Diablo, hindi sapat ang Diyos mo. Naririto ang mga biblical na solusyon sa pag-aalala. Number 1, baguhin ang mga desisyon. Palaging unahin ang Diyos. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Palaging unahin ang Diyos at ang kaniyang katuwiran at lahat ng mga pangangailangan natin ay idaragdag sa atin. Mateo chapter 6 verse 33. Tandaan kapag dumating ang pangangailangan, ito ay hudyat ng Diyos na siya ay unahin. Number 2, baguhin ang pag-iisip. Palitan ang kaisipan ng pag-aalala ng mga bagay na katotohanan. Anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ito ang isipin ninyo. Filipos chapter 4 verse 8. Tandaan, ang labanan ay palaging nagsisimula sa isip. Kaya sa isip palang gapiin na ang pag-aalala. Number 3, manalangin at magtiwala sa Diyos ng lubusan. Wika na why worry when you can pray? Yatang ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Unang Pedro chapter 5 verse 7. Gawin, manalangin ng nakabukas ang palad. Isipin mong ibinibigay mo kay Kristo ang bawat kabigatan. Sinabi ni Pablo, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at ding na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Number 4, laging magbigay ng pasasalamat. Ipanalangin ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan na may pasasalamat. Filipos chapter 4 verse 6. Mas epektibo na ipinapagpasalamat mo na ang mga bagay na hindi pa dumarating sa iyo. Gumawa ng tala ng pasasalamat. Isumulat ang mga 3 bagay na maaari mong ipagpasalamat sa Diyos sa bawat araw. Number 5, mabuhay sa biyaya ngayon. Huwag mabagabag para sa bukas. Mateo chapter 6 verse 34. Gawin, tanungin, ano ang susunod kong tapat na hakbang ngayon? Huwag isipin ang 10 hakbang pa.
Nais ng Diyos na mabuhay tayo sa bawat araw, hindi sa nakaraan at hindi rin sa bukas. Kalayaan sa paglalagak ng inyong pasanin, kapag pinakawalan mo ang pag-aala, ingatan ka ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi maipaliwanag ng isip, ang magbabantay sa inyong mga puso at isip. Filipos chapter 4 verse 7, hindi kawalan ng bagyo, kundi presensya ng angkla ng Diyos ang ating kailangan. Matatagpuan mo ang pagkalinga, tulad ni Elias na pinakain ng uwak sa panahon ng taggutom. Unang Hari chapter 17 verse 6, nagpro-provide ang Diyos sa nagtitiwala at minsan ginagamit niya ang mga bagay na hindi natin inaasahan na gagamitin. Mas magiging makapangyarihan ka sa iba. Ang inyong kapanatagan sa kagipitan ay magiging isang patotoo. Nagkakaloob ang Diyos ko. Sa bawat kagipitan ay isang pagkakataon upang mapatunayan ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Konklusyon, ang lihim ng maya, sinabi ng Panginoon, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Mateo chapter 10 verse 31, hindi nag-iimbak ng butil o nag-aalala ang mga maya, pero pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Kung nagmamalasakit siya sa mga ibon, gaano pa kaya sa inyo na kanyang anak na pinakaiibig? Manalangin tayo. Panginoon, amin pong inaamin na dinadala namin ang mga pasan hindi mo ipinapapasan. Patawarin mo kami sa pagtitiwala sa aming takot kaysa inyong katapatan. Ngayon, inilalagak namin sa inyong ang bawat kaba. Alam naming hawak mo ang aming kahapon, ngayon at bukas. Punuin mo ang aming puso ng inyong kapayapaang hindi malirip. Turuan mo kaming mamuhay sa katotohanan ng muling pagkabuhay sapagkat totoo ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Please like, follow, share and subscribe to our channel para marami pa ang maabot ng ating mensahe. Thank you for watching.